Diyan po, ma'am. Sige. Anong masakit sa'yo, Renato? Ha? Renato, tawagin mo si Doc! Ay, ko na po si Doc! Renato! Renato, magtitiis na lang. Pasyente! Magtitiis na lang, parating na si Doc. Pag nagpa-doktor ho ba sila? Mas lalong lalala ang kalagayan niya. Sige lang. Pagkamot ka pa, sige, Renato. Para lumubhay ang sakit mo lalo at maubos ang kayamanan na pinagdadamot mo sa akin. Hindi ko alam na may anak sa ibang babae si Renato. Itinakwil siya ni Daddy. Dahil nalaman namin na niloloko lang pala nila kami ng nanay niya. At hindi lang po yun, Lola. Muntik na niya akong lunurin sa pool. Kaya sa galit ni Daddy, pinalayas siya. Kaya siguro nagigiganti siya ngayon. Kung ganon, Apo, nananalay tayo sa dugo ng babaeng yan ang karunumang namana niya sa akin. Hindi malayong siya ang bumabarang sa daddy mo. Pero Lola, bakit hindi na lang natin siya puntahan? Alam mo kung nasaan siya? Nakita ko po siya sa may tumada. May tinutuluyan po yata siya doon. Delikado kapag pinuntahan ninyo siya. Pero tita, mali na po yung ginagawa niya. Si Daddy na po yung nahihirapan dito. Baka hindi makayanan ni Inang. Ako ang bahala. Dali na kayo. Dali! Kitang-kita ko ang paghihirap niya. Kumpirmado yan. Ang lahat ng sakit na nararamdaman niya sa katawan niya ay dahil sa mga karayom na itinusok mo. Magaling. Oras ba natanggalin ko tong mga to? Mawala ang sakit sa tiyan niya? Oo, pero minsan, epal yung mga manggagamot na yan. Gusto nilang maging pabibo, kaya binibigyan nila ng leksyon yung mga katulad natin. At doon mo ako tutulungan. Ano pa nga ba? Meron akong alam na napakahusay na manggagamot na lahat ng mambabarang at mangkukulam sa lugar na ito napatumba niya. Sino naman yun? Huwag kang mag-alala. Thunders na siya. At ang balita ko nag-uulyanin na. For the meantime, hayaan mo muna na maghirap yung ex-daddy mo.